Tuloy-tuloy ang dating ng mga tulong para sa Cebuano matapos ang mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol. Nagdulot pa yan ng pagbigat ng trapiko. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Walang patid ang dating ng mga sasakyan sa kahabaan ng Bogo City, Cebu. Mula sa mga private individual, kumpanya, organisasyon at lokal na pamahalaan na gustong tumulong para sa mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol. Bayanihang binubuhat ang modular tent na ito sa Bogo City. Mula yan sa DSWD na gagamitin sa pagtatayo ng tent city para sa mga sinalanta. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga nawalan ng bahay at sa mga ayaw pang bumalik na kanilang tirahan dahil sa banta ng aftershocks. Traffic din sa Barangay Damolog sa Sogod. Karamihan sa mga sasakyan may kargang tubig na pinakakailangan sa lugar. Namahagi rin ng tulong sa Medellin ang ilang influencers at social media personalities sa pangunguna ni Boss Toyo. Binisita rin nila ang ilang mga nasawi sa lindol. Hinintuan naman ni Senador Bongo ang ilang apektado ng lindol na namamalimos na sa kalsada para bigyan ng ayuda. Muli rin niyang iginiit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Department of Disaster Resilience. Sa Cebu City naman, lumapit ang matandang lalaking ito na may dalang sako sa donation drop-off booth ng isang grupo. Humugot siya ng barya sa bulsa at nag-abot ng 19 pesos sa mga volunteer. Donasyon daw niya yan sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Nagtanong pa raw ang lalaki kung nandun pa ang donation booth hanggang Lunes. Plano raw kasi niya mangolekta ng mga t-shirt para ibigay sa mga nalindol. Maraming netizens ang naantig sa kwentong ito. Maging mga volunteer na nakausap niya ay naiyak din sa donasyon niyang bukal sa puso. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.